Dito mo malalaman yung mga common mistakes na madalas gawin ng isang lalaki pagdating sa babae o sa relationship na nagiging dahilan para manlamig ang babae at tuluyang masira ang isang relasyon. Kaya tapusin mo ito dahil nasa dulo ang pinakamatinding trap na marami ang nagiging biktima. Many men believe arguments are solved with logic. Nauunawaan mo ba yan? Maraming lalaki ang naniniwala na pagdating sa isang relasyon, lahat ng argumento ay naidadaan sa pagiging lohikal. Ngunit hindi yan completely totoo. Oo, may katotohanan dito. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay gumagana ito. Bagkus, madalas ito pa ang dahilan kaya lumalala ang problema. They talk, they explain, they defend themselves at talagang todo paliwanag ng pagkahaba-haba para lang resolbahin ang sitwasyon. But attraction really responds to over-explanation. Naunawaan mo ba yan? Talking is cheap, sabi nga nila. At sa makatuwid pa nga, ang over-explanation ang sumisira sa postura mo bilang lalaki. Naunawaan mo ba yan? Most men lose attraction because they talk too much and they stand for too little. Ibig sabihin, ang dami-dami mong magsalita, ngunit iilan lang naman ang kaya mong pangatawanan. Diyan palang bagsak na agad ang frame mo bilang lalaki. Your words lose its authority. Nawawala ng kwenta ang salita mo kapag masyado kang maingay. Puro kapaliwanag, wala namang authority ang sinasabi mo. Strong men don't debate their boundaries. They enforce them. Naunawaan mo ba yan? Silence, distance, and consequences. Yang tatlong yan ang mas powerful communicators kaysa sa kahit anong speech na bibitawan mo. Learn how to use them properly. Ito ang mali na wag mo nang uulitin. Wag kang magpapaloko sa kunwari selos-selos ng babae. Kesyo cute tingnan. Nahihibang ka na niyan. Kapag nagseselos ang babae, hindi yan cute gestures lang. Sometimes, it is control disguised as affection. Nauunawaan mo ba yan? May mga babae na gagamitin ng selos upang manipulahin ang kilos at desisyon mo. Nang sa gayon, mapasunod ka nila sa gusto nilang mangyari. They will monitor your friends, question your movements, and create drama to pull your attention back. At ang goal nila kung bakit nila ginagawa yan ay mas simple lang. Make the man emotionally reactive. Naunawaan mo ba yan? Once a man becomes emotionally reactive, he becomes predictable. At ang predictable na lalaki ay madali na lang manipulahin. Nauunawaan mo ba yan? Kaya wag kang basta-basta magpapauto sa mga kunwari-kunwaring selos na yan. Lalo na kung hindi naman nagme-make sense ang pagseselos niya. Dahil madalas, baka ginagamit na lang niya ito upang kontrolin ka, manipulahin ka, at ites ang masculine frame mo. Wag na wag mo rin itong gagawin sa isang babae. Ang maging performative sa mata ng babae at sa isang relasyon para lang patunayan ang pagmamahal mo sa kanya. Many men are trapped in a never-ending performance. Hindi na natapos ang pagpapatunay nila ng sarili nila at pagmamahal nila sa babae. Kaya ang nangyayari, nagiging over-invested sila sa isang babae na hindi naman deserve lahat ng ginagawa nilang pagpapatunay. Naunawaan mo ba yan?
buying expensive gifts, sending long messages, reassuring constantly, and trying to prove loyalty every week. Ilan lang yan sa mga ginagawa nila upang patunayan ang pagmamahal nila sa isang babae. Ngunit sobra-sobra at unnecessary na yan. Kapag umabot ka na sa ganyan at hindi pa rin sapat lahat, isa ka ng uto-utong simp. Pinaglalaruan ka na ng babae niyan at ang tanga-tanga mo para hindi iyon mapansin. Dahil narito ang mapait na realidad. Pakinggan mo ito. The more a man tries to prove himself, the more suspicious he appears. Nauunawaan mo ba yan? Kapag gigil na gigil kang patunayan ang sarili mo sa kanya, mas nagmumukha kang kaduda-duda at nagiging approval seeker ka na rin nang hindi mo napapansin. Nagiging alipin ka na sa approvals niya. Ngunit paaalalahanan lang kita, the moment you start chasing her validations, you lose authority. Unawain mo yan dahil ang isang tunay na lalaki, may solidong prinsipyo yan, may respeto sa sarili, masculine frame, at hindi yan magmamakaawa na magpaliwanag ng mahaba para lang paniwalaan siya. His standards speak louder than his explanations. Nauunawaan mo ba yan? Ito ang pinakamatinding pagkakamali na madalas ulit-ulitin ng mga lalaking mangmang pagdating sa babae at sa relasyon. Ito yung pagkakamali na sumisira sa postura ng isang lalaki. Ang pagtitiis sa maling babae. Alam mo nang mali para sa iyo ang babaeng ito, ngunit nagtitiis ka pa rin. This teaches men to tolerate disrespect, disrespectful tone, manipulation, disloyalty, and constant testing without consequences. Nakukuha mo ba ang punto niyan? Alam mo ba kung gaano ka-destructive yan sa masculinity mo? Literal mong sinisira ang masculine frame mo sa ganyang gawain. Alam mong disrespectful na, nagtitiis ka pa rin. Nasaan ang pagkalalaki mo? Bakit mo hinahayaang ganyanin ka? At bakit mo hinayaang umabot kayo sa ganyan katoksik na sitwasyon? Dahil yan sa weak masculinity mo. Weak men negotiate with disrespect, but disciplined men walk away from it. Nauunawaan mo ba yan? Ang pagtalikod, pag-iwas at paglayo ay hindi kahinaan, lalo na kung ito'y nararapat nang gawin. Walking away is not weakness. It is the ultimate display of self-respect. Nauunawaan mo ba yan? Yan ang matinding pagpapakita ng respeto sa sarili bilang lalaki. Have some self-respect. Hindi yung nagtitiis ka kahit toxic na. At ironically, kapag nag-walk away ka sa mga ganyang disrespect, dyan pa mismo nabubuhay ulit ang atraksyon. Ibig sabihin, may chance na habulin ka pa niya ulit. Ngunit syempre, ang pagkakamali sa pangalawang beses ay katangahan na. Tandaan mo ito, your boundaries reveal your value faster than your words. At alalahanin mo rin, hindi naman babae ang kalaban natin dito. Ang kalaban natin dito ay yung kawalan mo ng talino pagdating sa nature ng mga kababaihan. Naunawaan mo ba yan? Kaya sa mga tunay na lakas ng ating kawan, tatandaan nyo palagi, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.